Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Hiwi, ngiwi. Alam mo yung ganon. Yun daw. Basta nang pag-sulti ni droga na eh. Anong... Totoo yan. Yun talaga yung mga, alam mo, yung signs na addict. Grabe yung nangyaring indignation rally sa Cebu, no? Grabe naman, grabe, sobrang daming tao, guys. Parang concert ng parang concert ng K-pop. Yun yung tunay na hindi bayad, guys. Talaga namang dudugukin ng mga tao. So makikita talaga nating solid Duterte yung Cebu. Grabe. Sobrang daming tao, guys. Wow. At saka pakinggan natin yung speech ni PRRD. Alam mo yung edited na to eh, pero alam mo yung hindi edited na binago yung mga sinasabi, kundi alam mo yun, cut version na to. Kasi naman, hinighlight lang yung mga importanteng sinabi. Talaga namang, alam mo yung magandang sinabi ni PRRD. Kaya panoorin natin to. Mopusta ko sa Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Sabi niya na ano na daw, si Marcos daw ay papunta na daw sa pagiging diktador tulad ng ama niya. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Naku, talaga naman, no? Sabi niya, pupusta daw siya. Si BBM daw ay hindi bababa kahit na end na ng term niya. Hindi daw yan bababa. Grabe, no? Nakakatakot. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Katulad daw ng kanyang ama, magkakagulo daw talaga yung Pilipinas. 'Di ba? Yung ama niya, diktador din, martial law, kaya nga. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung ilis. Grabe, no? So, yung gagawin daw ni Marcos is yung tulad ng ginawa niyang ama niya na at the end of his term, hindi daw bababa at walang eleksyon na mangyayari. At yun, siya din, marire-elect siya. Siya pa rin yung magiging presidente. Naku, talaga naman. Nakakatakot yan. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gubot. Timanin ninyo na. Pareha sa martial law ni Adto. Grabe, no? Sabi niya na tulad daw ng tatay niya na magde-declare nga daw ng martial law at tayo daw, makakatikim daw tayo, no, ng alam mo yung kagubot in Tagalog. So, alam mo yun, there will be chaos in the Philippines dahil dyan daw. Makakatikim daw talaga tayo niyan pag nag-declare siya ng martial law. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Sabi niya, makinig daw kayo, mga sundalo at saka mga pulis. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Sabi niya, yung ambition daw ng isang tao, wag daw kayong sumakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na.
Kasi daw hindi tatagal at matatapos din talaga yung termino na yan. Unya, illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwar naman na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sunda. So, dapat daw na pumili daw talaga yung mga sundalo at saka mupili at mga pulis kung saan sila sa tama ba o sa mali. Yun lang naman daw talaga. Dalawa lang naman daw talaga yung pagpipilian, tama at saka mali. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Mag-inkwentro kita. Kung dun ka daw sa mali, magkaka-enkwentro daw talaga tayo pag dun ka sa mali. Kasi ayaw ni Duterte dyan sa mga maling gawain eh. Ayaw niya yun eh. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Ang tama daw is yung ipaglaban mo yung Pilipino para magkaroon ng utang na loob yung taong bayan sa inyo, sa mga sundalo at saka sa mga pulis. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Hiwi, ngiwi. Alam mo yung ganon. Yun daw. Basta ng pag-sulti ni droga na eh. Totoo yan. Yun talaga yung mga, alam mo yung signs na addict. Alam mo yung parang, naku talaga, parang nalakjo. Talaga, droga talaga yan. Ibaw ka kung sa'y pag-ilanan sa adik, mukulit lang o ang sip-on, mukulit lang tulo. Alam mo yung malalaman mo daw yung taong adik kasi daw yung sipon tumutulo lang kamo ng ano niya, tumutulo daw ng alam mo yung kusa, yung sipon, hindi mo malalaman. Yun daw yung palatandaan kung ang isang tao ay adik. Hindi nila mapunggan. Oh, hindi mo daw mapipigilan yung sipon. Yun daw yung palatandaan ng adik. Ang hibaw anak ko diya ay taga Davao man, Silag Dameo. Yung alam niya daw, kasi taga Davao, Silag Dameo. Naku, lagot na. Sino ba tong Lagdameo na to? Lagdameo. Ay, Special Assistant to the President of the Philippines. Ay, ito pala si Lagdameo. Assistant pala to ni Presidente. Is among the wealthiest in Mindanao. Was the biggest individual campaign donor of Marcos. Campaign donor pala siya ng Marcos. Siya pala. Yan guys. Ito si Lagdameo, siya, special assistant pala siya ni Presidente, ni BBM. At talaga namang siya pala ay, alam mo yung, siya pala ay among the wealthiest in Mindanao and was the biggest individual campaign donor of Marcos. Isa pala siya, sa campaign donor ni Marcos during election. At siya din pala ay special assistant ni Presidente. Kaya pala, ngagba. Yun. Kaya pala ngagba. Binanatan tuloy ni, PRRD. Kaya magkita mi anas Davao, mukalit lang og kasi daw pag nagkikita daw sila sa Davao, daw yung bigla lang daw na tumutulo yung sipon.
So yun daw yung palatandaan na adik. Sip on forever. Yan one of the wealthiest in Mindanao, pero sip on forever. Sipon daw forever. Sana all. Sana all sipon forever. Talaga to si PRRD. Kay masuko mo na siya. Pero takadabaw man niya. Mamang po'y tinuod. Actually, di ko nila mabula. Hindi nyo raw mabobola si PRRD kasi taga Davao daw kayo. Alam na alam daw niya. Nakakatawa. I was mayor for the time that they were in Davao. Hit sila dito sa Tadeco. Humihit-hit daw. Alam na alam daw niya kasi nagstay din yan sa Davao during mayor siya at naghihit-hit daw. Talaga naman. O sa kanang ilang island beach house nila sa kwan. Walay nada. Sa beach house pala. Sa Samal yata to eh. Karon pugos ko pag kampanya para sa mga tao nga makita nako nga makahatag og alibyo. Correct. So, na talaga daw siya, alam mo yung napugos in Tagalog, alam mo napilitan. Napilitan daw talaga siyang ikampanya yung mga napilitan siyang ikampanya yung mga PDP laban ng mga senatorial candidates kasi daw alam daw niya na sa kanila may pagbabago. Totoo talaga yan. Anene, wala ko'y gisaway sa ilang grupo nga senador o kaning atong isuportahan. So wala daw siyang masasabi sa mga senador ng alyansa at saka sa kanyang mga sinusuportan kasi puro daw mga attorney, alam mo yun, may mga experience. Puro na mga abogado, mga maintao. But the only problem, pag musod ko kag politika, o niya na eleksyon, labi ng administration candidate, taga-ang kag kwarta, padag-ong ka, actually, pagkahumanan ng imong loyalty, tuwa nagyod kang Marcos. Pero yung problema lang daw talaga, ang mangyayari is, pag nasa administrasyon ka, bibigyan ka ng pera para talaga manalo ka, tapos after nun, yung loyalty mo daw, mapupunta talaga sa presidente. Kasi nga, binigyan ka ng malaking pera para manalo kapag senador, tapos, no? 'Di ba? So mapupunta talaga sa kanya yung loyalty mo. Wala ka na independence. So ang buang ni Marcos, o mapagpatumba-tumba siya nga rin, tumba po na silang tanan. So wala ka na daw independence. So pag nangyari yon, kung alam mo yung matuliling daw yung utak ng presidente, pasunod-sunod ka daw. Sunod-sunuran ka na lang daw sa presidente. Yun yung ibig sabihin niya. Senador, o mga tsing si Marcos dire, mana pa nila. In other words, pag mosod ka anang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Tama. Mawawala talaga kahit gaano mo kagaling na senador, kahit gaano mo alam mo yung prinsipyo ng isang tao. Pero pag talaga ginawa mo yan, pag talagang binigyan ka ng pera para manalo ka, tapos mananalo ka, syempre yung
prinsipyo mo mawawala kasi binigyan ka ng pera eh. Oh, di ba? Yun yung nangyayari. Ako, mo gini akong gipangayo sa tanan. May prinsipyo ka ba? Kay wala, tanan akong tao, mo gina prinsipyo. Correct. So, yung prinsipyo talaga yung yung mas mabuti talagang ihalal kasi kahit anong mangyari, kahit na yung ginagawa niya ay mali, alam mo yung aano mo pa rin, tatabunan mo kasi nga may utang na loob ka. Kung mawawala talaga prinsipyo mo kasi nga may utang na loob ka. Kaya kahit na ngagba na, kahit na ngiwi pa, kahit na yun yung mga ginagawang hindi na mabuti, mga korupsyon, wala. Tikom lang yung bibig mo. Ipipikit mo na lang talaga yung mga mata mo kasi nga hindi ka pwedeng magsalita kasi nga wala ka ng prinsipyo. Ipinabigay mo na binigay mo na, ipinagbili mo na Kaya ang prinsipyo, kaning mga ni anak ko nga rin, opisyal, apil ni mga daga gobernador o mayor, ano sila, dili ni mo sugot og hausyaw. Dili ni mo sugot nga sugoon ako nga mo na deskonsiyo. Never. Wow. So ito daw yung mga senatorial candidates daw niya. Hindi daw yan papayag na alam mo yung utos-utusan niya kung hindi naman tama. Pero kung tama naman yung mga advices niya, di ba? So, grabe talaga guys. Straight PDP laban talaga tayo. Anong masasabi nyo sa speech ni PRRD? So, don't forget to like and subscribe to our channel kung hanggang dito po ay nanood kayo. Kaya see you again po next time. Have a great day. Bye. Take care everyone. God bless.